Bismillahirrahmanirrahim. Qala subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Assalamualaikum sa mga kapatid na mga Muslim at magandang hapon sa mga kababayang mga Kristiyano na nakikinig po sa ating palatuntunan ang talakayin ang katotohanan. Tayo po ay muling sasahimpapawid sa loob ng isang oras at tayo po ay sumasagot ng mga katanungan patungkol sa pananampalatayang Islam. Ngunit bago po dyan ay nais ko po munang bigyang daan ang ating announcement. Ang Mindanao People Da'wa Association ay patuloy pa rin po sa kanyang pamamahagi ng libreng Islamikong babasahin. At of course, sa bibigay ng lecture sa ating tanggapan. Ito po ay matatagpuan sa panulukan lamang ng Ruales at Sinsuat Street dito po sa lungsod ng Cotabato. Ang Mindanao People Da'wa Association ay bukas po sa araw ng Lunes hanggang araw po ng Biyernes, alas 9 hanggang alas 5 po ng hapon. Kaya po inaanyayahan namin ang aming mga tagapakinig, ang ating mga kababayang mga Kristiyano na saliksikin ang relihiyong Islam sa pamamagitan ng pagbisita sa ating tanggapan. Meron po tayong lecture dyan, araw-araw, wala pong bayad. At of course, kalaki po dyan ang pamamahagi ng Islamikong babasahin. Libre po ang lahat. Wala pong bayad dyan. At sa mga kapatid naman po natin, sa mga kababayan natin na kung saan ay nais naman pong makita yung atin pong da'wa online, ang inyo pong palatuntunan, ang talakayin ang katotohanan na kung saan ito po ay laging napapakinggan sa tuwing alas 2 hanggang alas 3 po ng hapon sa araw ng Biyernes dito sa Hot FM 95.9. Ito po ay maaari nyo nang makita sa youtube.com. I-type nyo lang po yung ating pangalan, ang Khalid Sanchez, at makita nyo ang ating radio da'wa program doon po sa youtube.com. At sa mga kapatid naman natin na nais pong makakuha ng pinaka-latest na da'wa update ay maaari pong i-like na lamang yung atin pong fan page. Yan, may fan page na rin po tayo. Mukhang sumasabay na rin po sa mga uso ngayon. At yan po ay sa da'wa. Paki-like na lang po yung ating fan page. Bro Khalid Sanchez, yan po ay para sa for more da'wa updates, So, at meron din po tayong group, online, ang Mindanao People Da'wa Association. May grupo po yan, yan po ay open group, ang Mindanao People Da'wa Association. Maari kayong mag-join sa ating grupo online sa Facebook, o di kayo naman ay pwede rin po na i-like nyo rin po ang page ng Mindanao People Da'wa Association. Yun po. Bago po tayo magsisimula sa pagsagot ng mga katanungan, ay maaring ibigay ko po muna yung ating hotline number na maaari yung padalhan ng inyong mga question sa mga kapatid po natin na nais pong magtanong. Ito po ang question, hindi lang po para sa mga kapatid na mga Muslim, pati rin po sa mga kababayang mga Kristiyano na nakikinig po sa hapong ito. Ano man ang inyong relihiyon, kung meron po kayong mga katanungan, magpadala lamang po. Ito po yung ating hotline, text line. Huwag lang munang tumawag habang tayo nag-program sapagkat busy po sa pagsagot ng mga katanungan. Ito po, 0915-50-63652. Ulitin ko po, 0915-50-63652. Isa pa, 0915-50-63652. Yan. Imposible kung hindi pa nakuha yung ating hotline, text line.
number po na maaari niyong padalhan ng inyong katanungan. Ang atin pong palatuntunan sa Hot FM ay hindi lamang napapakinggan dito po sa Hot FM, kundi ito po ay nakikita, na-view, no? Sa buong mundo sa pamagitan po ng ating YouTube account. Kaya po, katulad ng ating sinasabi, maaari na po kayong mag-view, no, sa YouTube. Paki-type lamang po yung aking pangalan upang makita ninyo yung ating palatuntunan. At of course, makita ninyo ang nagagwapuhang Ulul Albab. Yun. Kasama ko po sa hapong ito ang grupo na kung tawagin ay Ulul Albab. No? Yes, Ulul Albab. Yan po ay nasa Quran, no? The men of understanding. Yan po ang ibig sabihin ng Ulul Albab. So yan po ang kanilang pangalan. Kaya nga po ako'y nagigiliw o ako'y kinikilig sa tuwing tatawagin itong aking mga kasamahan at ikakabit sa unahan ng kanilang pangalan yung Ulul Albab, no? Halimbawa si Lolo, si Brother Lolo, si Ulul Lolo. Di ba? Ganda, di ba? Si Al-Kaka, Ulul Al-Kaka. Okay, ganda, di ba? Si Baha na andito rin po ngayon. Si Ulul Baha. Ayan, kita nyo? Yes. Kung sa mga ibang sa ibang mga sa ibang mga company, kapag halimbawa ikaw ay nasa isang yung malaking station, tawagin kang kapamilya. Sa kabila, tawagin kang kapuso. Sa atin po, tawagin namang Ulul Albab. Yan. Okay. Sa muli po, ang inyong kapatid, ang inyong lingkod, Brother Khalid Sanchez. Isang oras po tayo magsama-sama sa pagsagot ng mga katanungan. Ngunit bago po dyan, ay ipakilala ko po muna yung aking mga partners, yung aking mga kari, tagabasa sa hapon ito. Unahin natin si Brother Al-Kaka. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Ba'du, assalamu alaikum. Hindi ba marinig? Marinig. Sige lang bro, marinig. Pakitext lang po sa mga listener natin kung hindi nyo naririnig yung aking kasamang nagsasalita. Okay po. Ayusin lang natin kung sakali. Ayaw marinig dyan? Marinig dyan? Di marinig. Dito ka na lang magsalita. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وبعد sa lahat po ng nakikinig sa araw na ito, Assalamu alaikum at magandang hapon po sa mga Kristiyano. Lolo? أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. Maraming salamat po sa inyong pakikinig mga Kristiyano at Muslim. Nandito na po tayo ngayon at talakayin po ang katotohanan at maraming salamat po sa inyong pakikinig. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala and happy Eid al-Fitr. Good. Mashallah. At of course, ang ating cameraman, no, nababatiin ko rin si Brother Baha o Ulul Baha o Kasya. Ulul Albab yan. No? Wag po kayong magtaka at bakit tinatawag silang Ulul Albab. No po. Maaring ito ay hindi maganda sa pandinig ng iba, ngunit ito ay napakaganda sa dakilang tagapaglikha at maging sa mga Muslim. Sapagkat nasa Quran yan yung salitang Ulul Albab, no? They are the men of understanding. At para patunayan sa inyo, di basahin natin ang sinasabi ng isang talata ng banal na Quran, no? Patungkol sa Ulul Albab. O yan, hanapin nyo 39 verse 18. Bago dyan, nagpapabati daw po yung aking mga tagapakinig, no? Si Jala, yan. Si Chinito Bonito, yan. Si Pio, si Lunarda, no? Jechel, ano pa ito? Jirali at Nawawi, nagiginig sila ngayon. Ito po ang Ulul Albab, sinasabi ng Quran. Basa? أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
Wala. Eh, الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. Yan. O, yung kahulugan. Sa pinakamalapit nitong kahulugan, sila na nakikinig sa salita, mabuting payo, la ilaha illallah, wala nang ibang Diyos na karapat-dapat pagkukulan ng pagsamba, maliban kay Allah, at sumusunod sa pinakamainam dito, sila ang mga pinatnubayan ni Allah, wa ulaika hum ulul albab, Yan. at sila ang mga tao na may pangunawa. Okay. So, yun daw po yung ulul albab, mga taong may pangunawa. Kaya nga, proud to be ulul albab, ha? Alkaka and Jilulu. Mag-hi muna kayo sa camera natin. Ay. Yan yung mga tagabasa, no, ng ating palantunan. So, handa na kayo? Yes. Handang-handa. Okay. So, kung handa na kayo, handa na rin po ako. So, unang katanungan. Okay. Mula po kay Texter 510, Salam, gusto ko po itanong kung sino po ang unang tao sa mundo ang namatay. Pangalawa, at sino ang unang tao ang nakapatay. From Sulaiman ng Tamuntaka. Napakaganda ng kanyang katanungan, no? Yes. Ang tanong niya ay sino daw ba ang unang namatay? At sino rin ba ang unang nakapatay Tama. dito sa mundo? Well, sasagutin po natin yan ayon sa sinabi ng dakilang tagapaglikha sa banal na Quran, Iqra. Iko. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله فأصبح من الخاسرين. Ayan. Sa pinakamalapit nitong kahulugan, Sa pinakamalapit na kahulugan. Kaya't ang kanyang kaluluwa ang nagsulsul, nag-udyok sa kanya, napatayin ang kanyang kapatid. Kanyang Kain, napatay siya Abil, at siya Kain ay naging isa sa mga talunan. Klarohin natin, ha? O, ganito yan. Kaya't ang kanyang kaluluwa ang nagsulsul o nag-udyok sa kanya, napatayin ang kanyang kapatid at kanyang napatay siya. Napatay daw ni Cain si Abel. At siya, si Cain, ay naging isa sa mga talunan. Ayon po sa banal na Quran, ito pong si Cain ay inudyukan. Sinulsulan siya ng kanyang nafs, no? Yung kanyang sarili, yung syaitan sa kanyang sarili. At dahil doon, ay napatay niya ang kanyang kapatid na si Abel. Yun po ang unang namatay, no po, si Abel. At ang unang murderer, mamamatay tao, ay yung kanyang kapatid na si Cain. Yan po ay ayon sa talata ng banal na Quran. At ano naman po ang sinasabi ng Biblia? Yun. Ganda, no? Tama. Sino ba ang unang namatay at unang mamamatay tao ayon sa Biblia? Ganito po ang sinasabi ng aklat ng Genesis 4 talatang 8. Babasahin ko po. At yaon ay sinabi ni Cain sa kanyang kapatid, kay Abel. At nangyari, nang sila'y nasa parang, ay nagtindig si Cain laban kay Abel, na kanyang kapatid, at siya'y kanyang pinatay. So, pinatay ni Cain ang kanyang kapatid na si Abel, ayon po sa Biblia. At ganun din po ang sinasabi ng banal na Quran. Ang tanong ay ganito, bilang dagdag doon sa katanungan ni Sulaiman ng Tamuntaka. Ang tanong ko is, ano ang kaibahan ng dalawang talatang ito mula sa Quran at mula
sa Biblia. Yes. Ano? Nasa Biblia. Sapagat pareho eh. Parehong pinatay si Cain, si Abel. Oh, pareho sila. So ano ang pagkakaiba? We are comparing because we are humuhugot tayo ng mga sagot ayon sa Quran at sa Biblia. So ano ang kaibahan nito? Kung mapansin niyo po sa sinabi ng banal na Quran na kanyang sarili ang nag-udyok. You know? Yung sarili mismo, fatawat lahu nafsu. Yung sarili mismo ni Cain ang nag-udyok upang siya ay papatay. Kaya nga pinatay niya yung kanyang kapatid na si Abel. Ngunit sa Biblia, alam niyo ba kung sino ang nag-udyok kay Cain para patayin yung kanyang sariling kapatid? Baka hindi kayo maniwala. Hindi naman talaga kapani-paniwala, pero yun ang nasusulat eh. Oo. No? Tama. Guess who? Guess who? Sino ang nag-udyok? Sapagkat maliwanag sa Quran eh. Ang nag-udyok kay Cain para patayin niya yung kanyang kapatid ay yung kanyang sarili. Ibig sabihin yung shaitan sa sarili niya. No? Sa Biblia po, guess who? Sino kaya? May ano ka? May idea ka? Ulululo kung sino ang nag-udyok sa kanya? Nagsulsul kay Cain at patayin niya si Abel? Hindi ko alam, pero sa Biblia ba? Hindi pa alam. Oh, dyan. Si Brother Alcaka, wala rin? Wala pa po. Wala po. Okay. Ito po, para sa mga nagikinig sa hapong ito. Ang nag-udyok sa kanya para patayin niya yung kanyang kapatid ay yung Diyos. Hindi ka panipaniwala, no? Ang Diyos mismo mag-udyok sa isang tao na patayin niya yung kanyang sariling kapatid. It is next to impossible. Sana mo mabasa yung Yan, basahin natin. Ako magbabasa. Ito po. Pakinggan yung maigi at analyze yung maigi. Ganito ang pagkakasabi. Simulan ko sa kapitulo ng Genesis 4:1. Ganito ang pagkakasabi. At nakilala ng lalaki si Iba na kanyang asawa at siya'y naglihi at ipinanganak si Cain. At sinabi, nagkaanak ako ng lalaki sa tulong ng Panginoon. At sa muli, ay ipinanganak ang kanyang kapatid na si Abel. At si Abel ay tagapag-alaga ng mga tupa. Datapot si Cain ay mangbubukid ng lupa. 3. At nangyari, nang lumalakad ang panahon ay nagdala si Cain ng isang handog na mga bunga ng lupa sa Panginoon. 4. At nagdala rin naman si Abel ng mga panganay ng kanyang kawan at ng mga taba ng mga yaon, at nilingap ng Panginoon si Abel at ang kanyang handog. 5. Datapwat hindi nilingap si Cain at ang kanyang handog, at nag-init na mainam si Cain, at namanglaw ang kanyang mukha. 6. At sinabi ng Panginoon kay Cain, dito na, sinulsula na. Sinabi ng Panginoon kay Cain, Sinabi ng Diyos kay Cain. sinulsulan siya, oh. Yes. Ano ang sabi ng Panginoon kay Cain? Ito sabi niya, bakit ka nag-init? Grabe ha. At bakit namanglaw ang iyong mukha? Yan. Siya rin ang sumagot sa tanong niya. 7. Kung ikaw ay gumawa ng mabuti, di ba ikaw ay mamarapatin? Yan. Yung sagot niya, question din, no? At kung hindi ka gumawa ng mabuti, ay nahahandusay ang kasalanan sa pintuan. Okay, sabi niya. At sa iyo'y pahihinuhod ang kanyang masa. At ikaw ang papanginuunin niya. Kita mo kung anong sabi ng Diyos?
na nag-udyok kay Cain? Papanginoonin kanya. Ay sino bang ayaw maging Panginoon? Kaya yun, ano nangyari sa 8? Pinatay niya, di ba? At yaoy sinabi ni Cain sa kanyang kapatid na kay Abel. At nangyari, nang sila'y nasa parang, ay nagtindig si Cain laban kay Abel na kanyang kapatid at kanyang pinatay. O, di? Sa unang mga talata, inudyo ka ng Diyos. O, di ba? Hindi tinanggap yung kanyang alay eh. Eh kung tinanggap ng Diyos yung kanyang alay, hindi mag-init si Cain. At kung hindi siya inudyo ka nito, na magiging Panginoon ka, ay hindi ito papatay. Nag-init na nga, dahil hindi tinanggap ang kanyang alay, inudyokan pa. Ayun, pinatay niya yung kapatid niya. At ang nag-udyok, ayon sa Biblia, Diyos niya. Diyos. Yes. Sa Quran po, hindi. Hindi po nag-uudyok ang dakilang tagapaglikha, ang Allah, Yung kanyang kaluluwa. na ikaw ay papatay. Pero hindi po yan, kapatid mga taga-pakinig ng ating palatuntunan. Hindi po kasi bago sa Biblia na ang Diyos ay nag-uudyok na pumatay. Hindi bago sa Biblia yan, kapatid na baha. Hindi bago sa Biblia na ang Diyos ay nag-udyok na pumatay. In fact, yan ay isa lamang sa maliit na masasabi nating bagay. No? Yung udyukan yung tao na pumatay, maliit lang yan eh. Ang pinakamalaki dito, ang Diyos mismo nag-uutos na pumatay ayon sa Biblia. Lupit no? Kung udyok lang, pwede mo pa yung udyok lang yun eh. Yes. Ang malupit nito, buklatin yung Biblia nyo, ang Diyos mismo nag-utos na Patayin siya. na pumatay. At hindi lang basta-bastang pagpatay ito. Ito'y isang massacre. Ito nyo? Paulit-ulit na namin actually ito na binabasa. At ngayon ay babasahin natin ulit. Upang sa ganun, ay hindi po makapagsabi yung ating mga tagapakinig na tayo po ay gumagawa ng kwento. No? So, handa na ang ating tagabasa? Handa na raw siya. Basa. Mga bilang po, 31 talatang 17 hanggat 18. Ngayon na ay patayin niyo ang lahat ng mga batang lalaki at patayin niyo ang bawat babae na nasipingan ng lalaki. Ngunit ang lahat ng batang babae na hindi panasipingan ng lalaki ay bubuhay niyo upang mapasa inyo. Yan. Biblia po yan. Ang nag-utos po, ang Diyos. Masakit po yan. Kaya nga po hindi bago. Kung sulsul lang, mas maliit na bagay yun. Mas matindi yung utos na ikaw ay papatay. Masakit pa. Yun po ay sa lumang tipan. Paano naman po sa bagong tipan? Meron din po. Sa bagong tipan, si Kristo nag-utos, papatay. Nako, malamang hindi ito alam ng ating mga nakikinig na mga pastor ngayon, no? Mga pari. Kasi ang pagkakaalam nila, Ito, maganda. ang utos ni Kristo sa Biblia ay pag-ibig. Ay, hindi po. Hindi siya ganon. Ito po, utos niya. Pumatay. Ito. Huwag muna nating babanggitin yung talata. Yes. Ibibitin natin. Baka sakaling magre-react yung mga pastor na nakikinig sa akin, sabihin niya na walang mabasa, ay di basahin natin. Basahin. Okay. Alkaka, Ikora. Datapwat itong aking mga kaaway na ayaw na ako'y maghari sa kanila ay dalhin ninyo rito at patayin ninyo sila sa harapan ko. kita mo. Patayin sa harap ko. Tindi nun ha. Utos ni Kristo yan. Si Kristo Kung ayaw ninyo na ako'y maghari, sabi ni Kristo, dalhin sila sa harapan ko at patayin. at patayin. Naku, paano ko gagawin yun, brother? Napakaliit. Baka i-chinso ito. Basta patayin, ha? Yun ang sabi. Anong talata yun?
Secret. Secret. Alam ko, nakikinig ngayon yung mga kaibigan natin, mga kababayan nating mga ngaral sa ibang relihiyon na kung saan ay grabe din kung tumira sa Islam. Ah. Di ba? Oh. Eh kung tirahin ng Islam talikuran. Ngayon, alamin natin kung saan talata yun. Alam niyo yan, di ba? Oo. Kung alam niyo, di sabihin niyo at mag-react kayo at sabihin niyo mali yun. Di ba? Oo. Kasi babasahin natin kung talagang mali yun. Okay, so next question. Yan po ang aming kasagutan. Okay po, mula po kay Texter 643, Mapya Malulong. Masama ba mambabae Asawa. ng asawang lalaki Oh. ng tamutaka? Ang tanong niya ay masama daw bang mambabae, masama ba na mambabae ang asawang lalaki? Ang asawang Yan ang tanong niya. Alam mo, ilang beses natin sinasagot ito, di ba? Pero, Pero ang sagot ko, ganito. Oh. Actually, hindi masama. Next naman. Tataas ka agad ang kilay ng mga tagapakinig, oh. Oo. Parang iba yun. Mukhang bagong sagot na No? Isipin mo, hindi ka masama. sa atin, bro. Naku, mapakinggan kayo ng mga ulamang brother, masasabon ka ngayon. Oo. Isipin mo, hindi masama na mambabae? Ay, hindi po masama. Basta, papakasalan niya. Lusot na. Oo. O, kita nyo? Okay yun. Halal. Basta halal. Oo naman. Pwede. Oo. In fact, utos pa nga yun eh. Oo. Diba? Anong sabi sa chapter 4 verse 3? Oo. Matabalakum minan nisa. Imas Matna. Masna? Wasulata. Wasulata? Waruba. O, kita Fa nyo. in khiftum alla ta'dilu Pawahid. Wahida. O, kita nyo? At mag-asawa kayo ng mga babae na magugusto Oo, ninyo. yung mapusuan ninyo. O, di ba? O. Masna. Oo. Dalawa. Dalawa kagad. O, Dalawa. di ba? Dalawa kagad, bro. Dalawa ka agad. Oo. Sayang, no? Hindi natin nagawa. Hindi natin nagawa, brother, oh. Oo. Yung bang Pagsabayin pagsabayin, na, bro. yung pagsabayin mo na dalawa ka agad, Oo, no? yung ikasal. Pag mag-asawa ka, dalawa ka agad. Yung pagsabayin mo. Kasi yun ang sinabi. O di kayo, tatlo ka agad. Masyada, no? O di kayo, apat ka agad. Apat. Naku! O kita mo, utos po yan eh. Oo. Mukhang hindi yan magagawa ng tao dito, Ang, bro. ang hindi lang pwede bro, yung manglalaki bro. Tayo ng ulo. O, tindi, no? Hindi pwede Well, anyway, ang bawal po kasi yung ikaw ay mangangalunya. Oo, yun ang bawal. Bawal maging sa, yung pangangalunya kasi, hindi mo kasi asawa yan eh. Oo. Pero kung aasawahin mo siya, hanggang 4 po yan. Apat. Oh. Well, kung ang pag-usapan natin ay pambababae, yung numero 1, number 1 na bababaero, wala sa Pilipinas yun. Saan bro? Alam mo kung nasaan siya? Hindi. Nasa Biblia. Nyay! Yes. Walang binatbat itong, may mga senador tayo na napakaraming asawa, Oo. maraming anak. Oo. Naku, walang binatbat yan. Oh. Numero 1 bababaero, siya ay nasa Biblia. Sa aklat ng unang hari, 7, talatang 3, ilan ang babae doon ni Solomon na hindi niya asawa? He has 700 wives and 300 concubines. Mga kabit, 300. Eh, di ba sobrang pagkababaero yun? Oo. Oo. Dadaigin mo, tatalunin niyo. Maliban sa meron siyang 700 wives, Oo. meron ba siyang 300 na mga kabit? Ibig sabihin, 900 lahat. Oh, 1,000. 1,000. Oh, ang mga babae niya. Oo. Sobrang pagkano yun, babaero. Astagfirullahaladzim. Ngunit hindi po ganyan sa paniniwalang Islam. Hindi po kailanman nangabit. Hindi po kailanman ng babae nang hindi niya asawa ang mga propeta. Iwan ko pa bakit sinisiraan ng Biblia ang mga propeta? Oo. Hmm. Di ko No? alam ba? Sa Quran, sa Biblia Demonyo kasi talaga. sinisiraan ng ng Biblia yung propeta ng Diyos. Oo, mga propeta. hindi Maging lang- nga si Yesu Cristo, bro. Ay, maging si Jesu Cristo. Maging head ka daw sa magulang. Si Jesu Cristo mismo, Oo. produkto ng pambababae. Prostitute. Produkto ng pambababae, si Kristo mismo ayon sa Biblia. Oo. Oh, may patunay ba dyan? Ito. Oo. Basa. Ito. Magkwento muna tayo. Oo. Produkto ng pambababae, si Kristo. Saan nabasa?
sa aklat ng Genesis Huwag mo na sabihin ng talata. 38. Oh, nabanggit ko na eh. Oh. Simulan natin sa 13. Ganito pa kasabi. Kwento tayo. At naibalita kay Tamar na sinasabi, narito, ang iyong biyenang lalaki ay umaahon sa timnat upang pagupitan ang kanyang mga tupa. 14. At siya'y nag-alis ng suot pagkabao at nagtakip ng kanyang lambong at pagkatakip ay naupo sa pasukan ng inaim na nasa daan ng timnat. Ito yung si Tamar, ang tinutukoy niya. Sapagkat kanyang nakikita na si Sela ay malaki na at hindi pa siya ibinibigay na asawa. 15. Nang makita siya ni Judah, ay ipinalagay siyang patutot. Yung si Tamar, Grabe. nung nakita siya ni Judah, napagkamalan siyang patutot, yung prostitute, sapagkat siya'y nagtakip ng kanyang mukha. Sa 15, asa 16. At lumapit sa kanya sa tabi ng daan, at sinabi, narito, ipinamamanhik ko sa iyo, nga ako'y pasipingin mo sa iyo. Matindi. Grabe. Sabi niya parang request na... Offering sarap. Hindi na nagbigay ng Oo, sunat. yun ang sabi ni Judah. Judah. Ipinamamanhik ko sa iyo na ako'y pasipingin mo. Sabi ni Judah kay Tamar. Oo. Sapagkat hindi niya nakilalang kanyang manugang. Naku po, manugang niya pala. Daughter-in-law pala niya yun. Hindi niya nakilala na daughter-in-law niya pala yun si Tamar. Tapos ni-request niya na wala, ayaw yun. Oh. Pero marinig din naman. Marinig man. On mo lang. Yan. 17. At kanya sinabi, anong ibibigay mo sa akin sa iyong pagsiping sa akin? Sabi niya. At kanya sinabi, padadalan kita ng isang anak ng kambing na mula sa kawan. At kanya sinabi, bibigyan mo ba ako ng sangla hanggang sa may padala mo? 18. At kanya sinabi, anong sangla ang ibibigay ko sa iyo? At kanya sinabi, ang iyong singsing, at ang iyong pamigkis, at ang iyong tungkod na dala mo sa kamay. At kanyang ipinagbibigay sa kanya, at sumiping sa kanya. At siya'y naglihi sa pamamagitan niya. Kita mo? Binigay yung ni Judah bilang garantor, parang ano ba yan? Parang Paunang bayad. parang gano'n, no? Lugulugan. Singsing, tungkod, pamigkis, ito muna. Para makasiping si Judah doon kay Tamar. Na kung saan, kanya pala itong Manugang. daughter-in-law. Daughter-in-law. Hindi niya alam. Napagkamalan niya kasing pukpok yung kanyang daughter-in-law. Kaya sinipingan niya. At ang masakit nun, nabuntis pa. Alala. Oh. At dito na. Nagkabukingan ba? Ito, alamin natin. At siya bumangon at yumaon sa 19 po yan. At siya nag-alis ng kanyang lambong. At sinuot ang mga kasuotan ng kanyang pagkabao. 20. At ipinadala ni Judah ang anak ng kambing sa pamagitan ng kamay ng kanyang kaibigan na Adulamita upang tanggapin ang sangla sa kamay ng babae. Datapwat hindi niya nasumpungan. 21. Nang magkagayoy, kanyang itinanong sa mga tao sa dakong yaon na sinasabi, saan nandoon ang patutot? Hinahanap na yung patutot, hindi na alam mo saan eh. Na nasa tabi ng daan sa Inaim. At kanilang sinabi, walang naparitong sinumang patutot. 22. At nagbalik siya kay Judah at sinabi, hindi ko nasumpungan, at sinabi rin naman ng mga tao sa dakong yaon, walang naging patutot rito. 23. At sinabi ni Judah, pabayaang ariin niya, baka tayo mapahiya, narito aking ipinadala itong anak ng kambing at hindi mo siya masumpungan. 24. At nangyari na pagkaraan ng 3 buwan, humigit kumulang, ay naibalita kay Judah na sinasabi, ang iyong manugang, sabi niya, si Tamar, ay nagpatutot. Naku po. At narito, siya'y buntis sa pakikiapid. At sinabi ni Judah, siya'y ilabas upang sunugin. Sapagkat kapag kasi, pinapatay sa kanila yun eh. Kapag, di ba, nangangalun niya yun eh, no? O sabi ni Judah, patayin daw. Kasi isipin mo, buntis siya. So, produkto ng
prostitusyon. Nang siya'y ilabas ay nagpasabi siya sa kanyang biyenan, sa lalaking may-ari ng mga ito, naku, ay nagdalang tao ako. Kita mo, di ba may iniwan si Joda sa kanya na singsing, pamigkis, tungkod? No. So, sabi ni Tamar, yung lalaking may-ari nito, singsing, pamigkis, tungkod, sabi niya, ito ang nakabuntis sa akin, sabi ni Tamar, sabi niya. Oh. Ngayon, ipinamamanhi ko sa iyo, nakilalanin mo kung kanino ang mga ito, ang singsing, ang pamigkis, at ang tungkod. At nangakilala ni Joda, of course, alam ni Joda, alam niya na kanya yun eh. Alam niya na kung sinong binuntis niya. Nakilala ni Juda at sinabi, siya'y matuwid kaysa sa akin, sapagkat hindi ko binibigay sa kanya sa sela na aking anak at hindi niya muling sinipingan pa. Kita mo? Nung nabuking na niya, na yung palang manugang niya, yun din pala ang nabuntis niya, hindi na niya ipinapapatay ito. No? At nalaman, no, na siya pala ang may-ari nung singsing na yaon. Oh. Ngayon, sino ang kanyang mga anak? Nagkaroon ng anak. Sino ang anak ni Tamar at Joda? Itong binuntis niya. Na kung saan manugang niya itong si Tamar. Ito ang pangalan ng kanilang anak. Ito, 29. At nangyari na pagkaurong ng kanyang kamay na narito ang kanyang kapatid ang lumabas. At kanyang sinabi, bakit nagpumiglas ka? Kaya tinawag ang pangalan niyang Pares. Kita niyo? Ang pangalan si Pares. 30. At pagkatapos ay lumabas ang kanyang kapatid na siyang may sinulid na mapula sa kamay at tinawag na Sarah ang kanyang pangalan. Dalawa agad, no? Kambal. So, ang anak pala ni Tamar at ni Juda, ang kanyang anak ay dalawa agad. Si Pares at si Sarah. At ayon po sa Biblia, ito ang pinanggalingan ng lahi ni Kristo. Saan nabasa yan? Sa Kapitulo 1 ng Mateo. Basa, Brother Lulu. At naging anak ni Juda kay Tamar, Sige. si Paris at si Sarah, at naging anak ni Paris at si Isrom, Yan. at naging anak ni Isrom si Amar. Nakita mo? Kapag babasahin mo ng tuloy-tuloy hanggang dito po sa pinakadulo, si Joda, tatay ni Pares, si Joda, asawa ni si Tamar, hindi pala asawa kasi yun eh, sinipingan lang eh, di ba? Hanggang sa pinakadulo, lumabas si Kristo. Kita mo, si Kristo mismo, ayon sa Biblia, anak o produkto ng tambababae. Oo, anak ng bastardo po. So, napakasakit po yun. Tapos gagawin mong Diyos yun? Gagawin. Ang Diyos mo, napakasakit malaman na ang Diyos mo pala, hindi legitimate child. ang Diyos na kinikilala mo, anak ng pambababae. Produkto ng pambabae. Yun po, O, di ba? genealogy ni Jesucristo po. Oh, yun ang genealogy ayon sa Biblia, di ba? Opo. Oh, ngayon, tatanggapin mo ba kapatid na ang kinikilala mong Diyos ay produkto lang ng pambababae? Oo. Aba, dapat kapatid, ang kilalanin mong Diyos, yung Diyos na tunay. Yung Diyos na hindi produkto ng tao. Hindi gawa ng tao. Hindi produkto ng pambababae. Sino yun? Yung Diyos mismo ni Jesus Christ. Yun dapat ang sambahin mo. Yun dapat ang kilalanin mong Diyos. Hindi yung si Kristo. Dahil kapag ang Biblia ang pagbabatayan, produkto daw ng pambababae. Napakasinungaling ng writer na ito. Alam mo kung bakit napakasinungaling niya, kapatid? Opo. Ng writer ng Biblia yan? Dahil alam naman natin na si Kristo walang human father. Wala siyang ama eh. Oo. Paano siya magiging produkto ng pambababae? Walang ama. Wala nga siyang ama. Ayun, ayon sa Biblia, produkto daw ng prostitusyon. Nasa Biblia po yan. Hindi po ba? So sa Islam po, hindi ganyan. Si Jesus Christ, Nabi Isa alayhi salam, ay dakilang propeta.
dakilang sugo ng Allah. Hindi produkto ng pagkikiapid. Hindi bastardo. Ano po? Siya ay salita ng Allah. Siya ay ruh ng Allah. Yes. Sugo ng Allah. Propeta ng Allah. Ano po? Yun po ang katungkulan ni Kristo. At sa Islam lamang malinis ang kanyang pangalan. Ngunit sa Biblia, mukhang siniraan. No, siniraan talaga. Siniraan talaga. Sige. Talagang siniraan. Next question. Mula po kay Texter 674. Salam, haram po ba sa Islam ang bitchin na hihalo sa nilulutong pagkain? Alam mo kapatid na nagtanong kung haram sa Islam ang bitchin. Ito tandaan nyo sa mga gumagamit ng bitchin. Ang bitchin po ay lason. Lason po yan. Ano ang patunay? Kumuha ka ng bitchin, ilagay mo sa pagkain, ipakain mo sa aso. Patay. Di ba? Anong mangyari sa hayop? Patay. Oo. Naisipin mo kung ikaw kakain nun. Nilalason mo ang sarili mong. Yung sarili mo sa pamagitan ng sarili mong kamay. Nilalason mo. Bawal po sa Islam ang kumain ng lason. Di ba? Bawal po sa Islam ang kumain ng lason. Napakalinaw ang sinabi ng dakilang tagapaglikha sa banal na Quran. Eto, basahin ulit natin. Last week, binasa rin natin yan. Ayan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. Masya Allah. Pinakamalapit. At gumugol kayo sa inyong kayamanan, Oho. alang-alang sa landas ni Allah, kapakanan ni Allah, at huwag hayaan ang inyong sariling mga kamay ang maghantong sa inyong kapahamakan. Yun. Oh. Kita mo? Huwag hayaan ang sarili mong kamay ang maghantong sa iyo sa kapahamakan. Ibig sabihin, huwag kang uminom, huwag kang kumain ng lason. Bawal po yan sa Quran. Brother, hindi ka, Opo. brother, hindi talakay. Ibig sabihin, no? Dahil itong bitchin ay nakakamatay, lason yan. Oh, sa Biblia. Oh. Indirect nga, dahan-dahan nga lang. Oh, dahan-dahan. Oh, di ba? Oh. Ang masakit po sa Biblia, hindi po bawal ang uminom ng lason. Utos po sa Biblia na. Ganun. Sige, sige, sige. Sige, basa. Utos mo. Basahin po natin. Excited. Basahin po natin sa Mag-relax lang kapag may Marcos time, no? 16 hanggang talatang 16. Hmm. Ang mga sumasampalataya at mga mabautismuhan ay maliligtas. Aha. Datapwat ang mga hindi sumasampalataya ay paparusaan. Sa 17 po, at lalakip ang mga tandang ito sa magsisisampalataya. Mangangalabas sila ng mga demonyo sa aking pangalan. Magsasalita sila ng mga bagong wika. Sila'y magsisihawak ng mga ahas at mag-iinom sila ng mga bagay na nakakamatay o lason. Sa anumang paraan ay hindi sila maaano at hindi makakama sa kanila. Yun po. Oh. Kita mo? Sa Biblia pala kapatid, hindi pala bawal ang uminom ng lason. Dahil sabi sa Biblia, yun daw po ang tanda ng taong may pananampalataya. Na kahit na ikaw ay iinom ng lason, hindi ka mamamatay. Hahawag sila. Abay, sinubukan ito ng isang grupo ng kulto, no? Oh. Ni Reverend Jones, doon po sa Guyana. O, kita mo? Ang dami nun, sabay-sabay nilang ininom yung lason, yung cyanide. Ano nangyari? Ay di patay lahat. Oh, tingnan Oh, mo. kita Kaya nyo? pinatunayan pala na. Sapagkat Walang makasurvive. Oh. matindi kasi ang kanilang paniniwala eh. Oo. Na kapag ikaw ay may pananampalataya, Hindi ka mamamatay. inom ka ng lason, Oh. hindi ka mamamatay sapagkat yun ang utos. O sabi ng Biblia, yun ang tanda. Di ba? Yes. Lalakip sa kanya ang mga tanda ayon sa Biblia. Ano yun? Kabilang doon, kapag ikaw ay inom ng lason, hindi ka mamamatay. Ngayon, sinubukan ito ng grupo ng mga nagsasabing Kristiyano. Uminom ng lason. At uminom nga. At pagkatapos uminom, patay lahat. Oh, tingnan. Lahat ng uminom. Oh, Palpak. Palpak talagang Biblia ba?
Hindi siya dapat magiging gabay ng isang tao. Bakit? Mamamatay ka kapag ito ang magiging gabay mo. Isipin mo, sign daw o tanda ng isang taong nasa pananampalatayang matuwid. Inom ka ng lason, hindi ka mamamatay. Aba, subukan nyo ngayon. Sa mga nakikinig po mga pastor ngayon, subukan nyo uminom ng lason dyan. Kung hindi ba kayo mamamatay. Iyon po ang sabi ng Biblia. Yes. Diba? Ang masakit nun, hindi lang lason. Alam niyo sa Biblia, brother, puwera lang po sa nagmemerenda ngayon, pati tae pinapakain. Ang panggatong ay tai. Hindi lang ang panggatong. Pinapakain niya eh. Nasa Biblia yun. Ano po? Puwera lang po sa mga nagmerinda. Ano po? Ito, babasahin ko. Ano po? Ito siya ay Biblia ito ng mga Ilonggo. Oh, hiligay nun ito na Bible. May mga nakikinig na mga Ilonggo ngayon at mga nanonood ng mga Ilonggo. Ito po ang pagkakasabi. Ito po. Hindi ko muna babanggitin kung saan talata. Sapagkat para naman na makapag-comment yung ating mga kababayang mga pastor, pari na nakikinig sa atin, nanonood. Ito sabi ng Biblia. Apang ang general nagasiling. Yan, Ilonggo yan eh. Nagahuna-huna bala ka mo, naging padala ako sang akon agalon sa paghambal sining mga pulong sa inyo kag sa inyo agalon lang, kag indi sa mga tao nga nagapungko sa pader, nagkaupod ninyo, nga magkaon sang ilat tae, kag mag-inom sang ila ihi. Oh, kinakain pala yan ayon sa Biblia. At yung ihi iniinom ayon sa Biblia. Abay, hindi ganyan. Sa Islam po, najis. Marami yan. Marumi. Bawal po sa Islam ang kumain ng ganyan. Nilabas ka sa katawan mo yan eh. Marumi po yan. Grabe ka. Pero sa Biblia, hindi. Oh, pwede pang, sa Biblia, Tako yan, bro. pwede nang uminom ng lason, pwede pang kumain Tai. ng... Allahu Akbar. Uy, walang po sa nagamirinda ngayon ng mga kapatid natin mga Christian. Ako po ay umaasa na ang minimerinda po nila ay hindi yung sinasabi ng Biblia. Next question. Okay, mula po kay Texter 383. Salam. Gaano ba kabigat ang kasalanan ng isang tao kapag siya ay nagsasabong ng manok tuwing Biyernes? Alam mo kapatid, Tamang yan. kahit hindi Biyernes, kung ikaw ay nagsasabong ng manok, abay mabigat na kasalanan yan. Yan po kasi ay isang uri ng pagsusugal. Ang pagsasabong ay isang uri ng pagsusugal. At kahit na ito'y hindi mo gagawin sa araw ng Biyernes, ito po ay bawal. Ito, sabi ng dakilang tagapaglikha, Iqra. يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. O, kita nyo? O, kayong mananampalataya, sabi ng Allah, ang mga nakakalasing, ang pagsusugal, sabi niya, ang al-anzab, ang al-azlam, ito ay kasuklam-suklam na gawain ni Satanas, kaya talikdan niyo ito upang kayo ay magtagumpay, sabi ng Allah. Fajtanibuhu la'allakum tuflihun, sabi ng Allah. Napakalino. Napakalinaw! Tama ba? Opo. Malinaw talaga. Malinaw. Binabasa lang natin eh. Hindi opinion yun ha. Oo. So, kapag Biyernes, kapatid na Adam, hindi dapat pagsusugal ang gagawin mo. Hindi dapat pagsasabong ang gagawin mo tuwing Biyernes. Kapatid, ito ang advice ko sa iyo, kapatid. Kapag Biyernes, ito ang gagawin mo. 62 verse 9. Ikra. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة
أو إلى